Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Dahil kung iisipin natin, ang daming sitwasyon sa paligid natin. Amen? Ang daming kaguluhan. Pero nandito ka ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Ang daming pwedeng mangyari. Ang daming pwedeng gawin ng kaaway sa buhay natin. Pero may isang Diyos na nandyan sa buhay natin. Kaya tayo dito ngayon. Amen? So tayo pamanalangin muli. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagsama sa amin palagi, Panginoon. Wala kang katulad, wala nang higit sa iyo. At sa umaga na ito, hayaan mo matagpuan namin, maunawaan namin, maranasan namin ang iyong mensahe. Ang aming puso at isipan ay patuloy namin binibigay buong puso at bukas na bukas. Hayaan niyo po, Banal na Espiritu, na malaya ka pong kumilos sa aming mga buhay. Ikaw lang po ang mataas. Ikaw lang po ang mahayag, Panginoon. Katagpuin mo po ang iyong anak sa umaga na ito, Panginoon. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Abutin niyo po kami sa aming mga sitwasyon, sa aming mga estado, Panginoon. At nawa, Panginoon, lalabas kami dito na may dalang galak mula sa iyo, Panginoon. May dalang kapayapaan mula sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos, salamat po, aming Ama, sa gabay na Banal na Espiritu sa tanging pangalan ng anak si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Amen! So ngayon po, tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos at patuloy na binibigay ang tema sa ating ang Panginoon ay ang Psalm 34 verse 8 na sabi dyan, oh, taste and see that the Lord is good. So, yes. Okay. Kanina umaga, habang nagre-ready po ako sa pag-aaral, nawala kasi yung dalawang ano ko sa likod. Nasabay ng turno nila ngayon. Dahil sa schedule, hindi ko nagawa na pa natin na ipag-place sila. Ayan. Buti lang nandyan si Pastor Kevin. Okay, so, nabalitaan niyo po ba yung mga nangyayari sa ating bansa? Kanina ay nag-aalala ako. Minsan kahit gaano kakaubat sa salita ng Diyos, pag may dumating na balita, mababagabag na kahit paano. Sabi ko, Lord, nag-aaral pa man din ako yung puso ko ay nabagabag sa balita na ito. Tapos, napansin ko, hindi naman siya, kumbaga, ang balita na to ay nagtagal sa puso ko. So, natagalan yung bagabag. Tapos, sabi ko, matagal yung pala, pero nawala din. Salamat sa Panginoon. Ha? Ayan, welcome ka doon. Kala ko ano na yung nanunundo lang pala ang ating kapatid si Juliana. Nakatawa nga po yan eh. Isa sa nabantayan ko, hindi naman yung sinasabi, pero sa plano niya, isa pala sa plano niya, na after niyang makapagtapos ng pag-aaral, nag-aaral siya ng Bible school. Ay, nakakatuwa naman kasi yun yung desire ng puso niya. Somehow, naging magandang example siguro naman ako sa aking pag-aaral na iba ang buhay na nag-aaral sa Panginoon. Yung Bible school, sabi ko, ang daming nagawa ito sa buhay ko. Sa simula ng Bible school, lagi may tatanungin kayo, ikaw ba ay, bakit ka nag-enroll sa Bible school? Ikaw ba ay ginusto mo o natulak ka lang? Alam niyo naman po ang dahilan. Sabi ko, isa ako sa obvious na natulak lang ng aking mga tiyahin. Dahil ako yung free. Sabi ko, ay, ang pinakamasarap na tulak pala yun sa buong buhay ko na hindi ko makakalimutan. Amen? Masarap pala. Kaya minsan yung mga bagay sa buhay natin na kailangan mo talaga i-push. Hindi yung ayaw naman nila eh. I-push mo kasi isang araw, yung tulak mo na yun, yung pag-push mo sa pamilya mo, isang araw pagpapasalamatan ka nila.
Dahil sa ginawa, magandang ginawa, lalo na yung pagtulak papalapit sa Panginoon. Amen? So yan, balik tayo dito sa ating tema na binigay ngayong taon na to. Sabi ko, Lord, Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Pagkita ko sa FB, walang diesel sa Hagunoy. Ano nangyari? Tapos ang pag-aaral nila, aabot ng 90 pesos ang presyo ng gasolina. Sa mawalang sakyan, hindi mo masyadong maramdaman. Pero mararamdaman nyo rin kasi tataas lahat, halos. Yung height lang ang hindi tataas sa panahon nito. Pero sabi ko, Lord, paano yung mga simpleng tahanan na hindi alam kung paano kukunin yung kanilang mga pagkain araw-araw. Meron ako mga pinapanood sa videos sa TikTok, mga estudyante, nagbebenta talaga sila mga pag-aaral. Paano yung mga taong ganito, Panginoon? Paano yung mga anak? Pero ano ba? Kaya namin mag-i-apply itong Psalm 34 verse 8. Isa itong magandang pag-aaral na mahalagang maunawaan natin. Nung sinasabi kaya to ni David, di pa siya hari ng panahon na to. Si David ang sumulat ng awit na to. Nakatikim na ba kayo ng isa? O may napuntahan na ba kayong restaurant? O nakatikim na ba kayo ng isang pagkain? Sa sobrang sarap, hindi nyo makalimutan at talagang pinopromote nyo. Pag pumunta ka dyan, sigurado hindi ka magsisisi. O kaya natikman ko na to, sigurado ang sarap. Di ba yung puso mo, yung entusiasm mo, hindi mapakali dahil sa alam mo na masarap yung pagkain na yun. Meron na ba kayo napuntahan gano'n? Meron na ba kayo restaurant na napuntahan gano'n? Ako sa Jollibee, napakasarap niyan. Jollibee lang pala, dami. Pero alam niyo ba? Ayun, nilalagay ko dito sa idea na po. Sabi nga dito, sa Psalm 34 verse 8, sabi ni David, oh, taste and see. Diba yung damdamin niya, nandun yung lasapin mo at tingnan mo na ang Diyos natin ay mabuti. Hulaan nyo, ano kayong estado ni Haring David nung panahon na to? Nasaan kaya siya? Ano kayong naisip niya? Ano kayong nasasabi niya? Nasa kanya kaya siya? Nasa loob ng tagumpay? Nasa palasyo kaya siya? Nandun sa pag naglilingkod kay Haring Saul? Nandun siya sa kanyang mga kawan? Ano kaya estado ni Haring David? Bakit niya nasabi ito? Kasi nasabi ito, oh, taste and see that the Lord is good. Kumbinsido si David kung sinabi niya yung awit na to, yung bahagi ng awit na to. Alam niyo po ba kung nasaan si David ng panahon na to? Yung ginagawa niya awit na to? Siya ay nasa isang lugar na hindi mo aasahan na doon magmumula yung mensahe ng Diyos. Sa isang lugar na kung saan si David ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga laban sa buhay. Sa isang lugar na kung saan siya, malamang hindi madali yung kanyang sitwasyon. Bakit? Ang Psalm 34 ay isang awit na nagawa niya dahil meron siyang death threat sa buhay niya. Alam niyo mas siguro yung death threat, no? Naramdaman niyo na ba yung minsan na para bang hindi nanganganib yung buhay mo? Meron na bang nilakot sa'yo na huwag kang lalabas, tingnan mo may mangyayari sa'yo? Naramdaman mo na ba yun? Meron. Sa loob ng bahay, naramdaman mo may death threat sa'yo? O kaya merong sa labas naman ng bahay yun. Okay, may kumahatok. Pero, bilhin mo, sa lugar ng bagabag siguro ang puso ni Haring David. Nakagawa siya ng isang awit ng pagpupuri sa Panginoon na kung saan kinatagpo siya ng Diyos. Bakit? Noong panahon na to, siya ay hinahanting ni Haring Saul para patayin. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses siyang gustong patayin ni Haring Saul. Pero pag ginagawa naman yung
best mo, naglilingkod ka, lumalaban ka, tapos dati yung buto, papatayin ka pa ng hari. Di ba minsan may mga panahon tayo na, Lord, ginagawa ko naman yung best ko eh. Bakit ganito? Parang kabi-kabila yung sitwasyon ko, kabila-kabila yung problema ko, kabi-kabila yung eto ko. Pero sa panahon na hindi mo inaasahan, sabi nga dito, ito yung cave of Adullam. Amen? Ang tawag dito ay cave of Adullam, na kung saan lumalakas ang echo kung ikaw ay nagsalita dito. Oo, ganun talaga sa cave, di ba? Yung echo, nag-ripple, na-amplify. Sa unit, sa pinakitayan tayo ni Kevin ang halimbawa kung ano mangyayari kapag sa loob ng kuweba, sa loob ng unit. Na kung saan isang lugar, nabili mo, ikaw ay hinahanti. Tapos, tumakas siya kay Haring Saul kasi napapatayin siya eh. Yung tao na tumatapang, pero alam niya yung lugar ng tapang niya. Tumakas siya. Lumipat siya sa lugar ng kalaban sa mga Pilisteo. Nakita siya ng mga Pilisteo. Di ba yun si David? Yung kalaban na malakas? Delikada na ang buhay niya. Kasi kalaban yun eh. Lugar ng kalaban yun eh. So ang ginawa niya, nagpanggap siyang parang baliw. To the point na tumutuloy yung laway niya. Huwag niyo pansinin yan, baliw lang yan eh. Ganun yung ginawa niya. Hanggang sa nakatapos siya, nakapunta siya dito sa kuweba na to. At ayon sa research, ang Psalm 57 sa ang Psalm 142 ay inawit din niya sa lugar na to. Yung awit na to, yung Psalm 57, Psalm 142, ay mga awit na makikita mo ng matinding pagtitiwala at matinding pagpupuri sa Panginoon. So sa kabila ng kadiliman ng kanyang buhay, hinawakan ng Diyos ang puso niya at pinuno niya yung lugar na yun ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? So, ang teksto po natin ngayong umaga na ito ay nanggaling sa Psalm 34 verse 4. Sabi niya dyan ni David, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Sa Tagalog, hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Kasi nakaligtas na siya dito. Ito yung naging tanggulan niya. At iligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Okay, sa Biblia, na makikita kayo iba't ibang klase ng takot. Hindi ko alam kung ilan ang klase ng takot. Merong takot magutom, merong takot mawalan, pero may isang takot na beneficial sa atin. Isang takot na napakalaga sa buhay natin. Nakikita natin sa Biblia. Yun yung fear of the Lord. Amen? Yung takot sa Panginoon. Ano yung takot sa Panginoon na to? Ito yung paggalang at pagkilala mo sa Diyos sa kung sino siya, sa kanyang kapangyarihan at kanyang kabanalan. Amen? Ginagalang mo yung kanyang kapangyarihan na kaya din niyang magparusa. Ginagalang mo kung sino siya, kung gaano kabuti at kadakila at ginagalang mo at hindi mo ninanais na malayo sa kanyang piling. Pero yung isang klase ng takot, may takot na hindi nakakabuti para sa atin. At ito yung takot na kung saan, pag hindi mo na pagtagumpayan, sisirain ka dito. Kaya nasabi niya dito, iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Kung mo isang lalaki, imagine mo kung ikaw si Haring David, hinahanting ka, anong mararamdaman mo? Diba? May mga panahon sa buhay natin na kaya mong magpanggap na okay ka, pero deep inside, ang puso mo ay nagkaroon ng iba't ibang bagyo, iba't ibang unos ang dumadaan sa iyong isipan dahil sa mga sitwasyon na kinalalagyan mo. Amen? Isang bagay na hindi madaling dalhin. Kaya naman, may mga panahon din sa buhay natin nakakangiti tayo, pero deep inside, alam natin may mga dinadaanan tayo. At kapag hindi natin ito napagtagumpayan, ito yung kakain sa atin. Kaya nga, sabi dito ni Haring David, iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Diba? Pag-usapan natin, ang topic natin ngayong umaga, ang title natin is, paano ba lubusang makikilala si Lord?
Paano lubusan mararanasan ang kanyang kabutihan? So, ang topic natin is deliverance from fear. Taste and see God, how He delivers us from fear. Nasabi na tingnan ng Diyos, paglaya mula sa takot. Sa buhay mo, anong kinakatakutan mo? Halimbawa, merong mga tao na, kunin mo na ang lahat, wag lang siya. Yung iba naman, takot kasi mapagalitan ng asawa. Wala dito na ano. Wala, matatapang mga lalaki dito. Mas matapang na yung babae. Yeah. Iba't ibang kasi tayo ng takot hindi magkakamukha. Meron takot sa, sabi nga nila, ang mga lalaki hindi madaling mag-express eh. Halimbawa, ako dati ang sa hindi ko kayang hawakan yung mga palakang bato. Pag may palakang bato sa CR, naiiba na yung pakiramdam ko. Halimbawa, nung kagabi, nasa Robinson kami, pagtingin niya ako si Impin, si Crispin, sa escalator, nakagalang pa siya doon sa gilid, 3rd floor. Umaano yung ano ko, pakiramdam ko. Gumagana yung ako, paano pag nalaglag to? Paano pag napahawag to? Kasi meron akong takot sa heights eh. At meron tayong kanya-kanyang takot na pagka hindi mo na-handle ng ayos, papahirapan ka nito. Kaya nga meron mga tao, pag tingin naman may ipis, okay lang, pero pag lumipad na yan, pag-usapan na. Kasi sa mahirap na takot yata yung butiki. Kasi halos lahat ng bahay may butiki. Diba? Simple lang yan, butiki lang yan. Kaya dapat, alam natin kung ano yung mga bagay na pwedeng gamitin sa atin ng kaaway para guluhin yung buhay natin. Amen? So, ano ba itong fear na to? Pag-usapan po natin. Ang fear is a common human emotion. Okay? Fear is a natural human response whenever we sense our safety or future is at risk. It is a persistent, debilitating dread that holds us back from reaching our full potential if we fail to overcome it. Sa Tagalog po, ano ang takot? Okay, ihimay-himay natin. Ang takot ay isang pangkaraniwang damdamin ng tao. Ibig sabihin, walang exempted sa takot. Meron ba dito walang kinakatakutan? Bukod kayo dito? Lahat. Iyan ay isang pangkaraniwang damdamin. Ibig sabihin, nararanasan ito ng lahat ng tao. Whether mayaman ka, mahirap ka, whether matangkad ka, maliit ka, bata ka, matanda ka, lahat. Ito ay isang damdamin na pwede mong maranasan. Ikalawa, ang takot ay isang natural na tugon ng tao sa tuwing nararamdaman natin nasa panganib ang ating kaligtasan o hinaharap. Diba para ito yung alert system natin, ito yung tumutunog. Nasabi, malapit ka na malagay sa panganib. Ito yung nagbibigay sa atin ng warning, ito yung pakiramdam na nagbibigay sa atin ng warning para malaman mo na ang sitwasyon mo ay hindi na okay. Halimbawa, nasa kitchen ka, nakita ko yung nalagyan ng bigas, kung konti na lang, tutunog na yung warning, ubus na ng bigas namin. O kaya yung apoy sa kalan, anong kulay pag malapit na? Patay na, pagpapil na, tapos wala ka pang budget. So, yung takot ay isang natural na tugon ng tao sa tuwing ikaw ay nakakaramdam na ang buhay mo ay nasa panganib. Sabi nga, meron ako napanood sa FB lang, mas TikTok yata yun, dumaan lang, meron isang, sa Korean drama, may isang doktor, magaling siyang doktor. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Okay, tapos may isang estudyante, isang bata, kasama niya yung kanyang nanay. Lumalapit. Emergency na. Bakit? Yung bata na to, sugat-sugat. Tapos, yung dito niya, may tusok. Dumudugo, tumutuloy yung dugo. Tapos, ang expression ng bata, baliwala. Tapos, nung inobserbahan ng doktor,
Iniga ngayon ng doktor yung sugat dito. Eh syempre, napainom yung mga kasama niya, ba't piniga? Yung lalaki, walang response. Meron palang sakit na hindi mo nararamdaman yung pain. Yun yung pinakamahirap kasi delikado ka na, hindi mo pa alam na delikado ka na. Amen? Kaya mapalad tayo kasi binigyan tayo ng mga warning signals ng Panginoon na akala natin hindi okay, pero ito pala ay para sa ating ikabubuti. Amen? Kaya minsan pag nakaramdam ka, hindi natin takot ay masama, kung nakaramdam ka ng takot na maglalayo sa iyo sa Panginoon, magandang bagay yun. Amen? At pangatlo, ito ay isang paulit-ulit. Ilan daw? Paulit-ulit. Na nakakapanghinang pangamba na pumipigil sa atin na maabot ang ating buong potensyal kung hindi natin ito mapagtatagumpayan. Kaya nga, merong mga motto nila, conquer your fear. Kaya meron pagka tayo may mga lakad, pagka meron patungkol sa mga heights, sinusubukan ko talaga yung labanan ng aking takot kasi sayang yung pagkakataon para ma-enjoy yung mga moments eh. So, ang takot ay isang bagay, isang pangangamba na kailangan natin mapagtagumpayan. Kasi ang takot, kung mapapansin nyo, kung dati okay ka naman, halimbawa, masaya ka gumising, tapos na kung magsasahid ka, nakita mo, isang takal na lang yung sinahin. Kung kaninang masaya ka, nung nakita mo yung bigasan, na iba yung pakiramdam mo. Amen? Na iba, kasi ang takot, ginagawa niya sa ating buhay, parang clouded yung ating isipan. Pinapalabok yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Na kapag hindi mo na pagtagumpayan, gugupuhin ka nito. Kaya pag-usapan po natin dito sa Psalm 34 na awit ni Haring David, ay ano ba yung ginawa niya para mapagtagumpayan niya yung kanyang takot? David's antidote for fear. Okay, hindi po siya nag-ano dyan nagbabawal na gamot. Iyan ay, sabi ko lang sa AI, gawa mo ako ng picture ni David na nasa kuweba na umiinom ng gamot. Ito na yung pinakamaganda na gawa ko. Ano nga ba yung panlunas si David sa takot? Ano nga ba yung ginamit niya? Kasi may mga tao na sasabihin mo, madali lang yan, simple lang yan, takot na yan. Pero pag hindi mo pala napagtagumpayan, hanggang sa paglaki mo, mumultihin ka nun, papahirapan ka nun. Kaya kailangan, yung mga takot na naranasan natin sa buhay, alam natin kung paano natin sila haharapin. Amen? Kasi halimbawa, bilang magulang, hindi mo naman nais na yung mga anak mo laging takot sa'yo. Amen? May panahon na ng pag-disiplina, pero pag laging takot sa'yo yung anak mo, masarap pa sa magulang yun? Hindi, di ba? Ang nais ng magulang, yung maganda yung relasyon nyo. Kaya ano nga ba yung naging gamot? Ano nga ba yung naging panlunas ni David sa panahon na siya ay dumadaan sa iba't ibang sitwasyon? Okay? Anong tawag dun sa takot na pag paubos na yung budget mo, may mga parating na bayarin, nakaraniwan, ay meron tayo. Walang fear. Yun ang takot na yan, okay? Madalas, kapag nawala na yung mga... Kasi minsan doon tayo nakatingin eh. Pag walang fear na, umaatake na yung takot na yun. Paano na Lord? Paano na kami? Ano nga ba yung naging ginawa ni Haring David? Ni David, noong panahon na siya ay dumadaan sa hindi magaling sitwasyon. Tingnan po natin ang kanyang awit. Nung siya ay sumulat na awit na ito, sinimulan niya, sabi sa verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Sa Tagalog, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng Deklara mo sa iyong sarili, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng humihina pala. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. May pera man o wala, may sakit man o wala, magpupuri ako sa Diyos. Kaya sabi niya, ang pagpuri sa Kanya ay isa sa aking bibig ng patuloy.
Amen? Ibig sabihin na mabubuhay sa Panginoon, hindi mawawala sa kanyang labi. Kasi may panahon na kapag tayo nakaramdam ng takot, iba na ang lumalabas dito. Amen? Iba na ang dinideklara ng ating mga bibig. Iba na yung nasasabi natin. Pero sabi nga ni Haring David, pinili niya na walang ibang maging laman ng kanyang bibig kundi magpuri sa Panginoon. Kaya yung number 1 niya, he will extol God at all times. Pupurihin niya ang Diyos sa lahat ng oras. Masaya ka man o malungkot. Mahirap man o madali. Piliin mo na purihin ang Panginoon. Amen? Sabi niya, hindi madali yung sitwasyon niya kasi balak siyang patayin. Pero ang ginawa ni David, binalikan niya yung kanyang calling. Binalikan niya yung purpose niya sa buhay na to. Na isa siyang anak ng Diyos upang magpuri sa Panginoon. Amen? Ang disenyo ng Diyos sa kanya ay magpuri sa Panginoon. Hindi siya dinisenyo para mangamba palagi. Hindi siya dinisenyo para mag-alala palagi. Hindi siya dinisenyo para laging nahihirapan. Ang panawagan niya ay magpuri sa Panginoon. Kaya kahit yung pastol pa lamang siya, wala siya ibang ginagawa kundi magpuri sa Panginoon. At panahon ng problema, sundalo na siya, kawal na siya, nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. Kaya sa panahon na ikaw ay dumadaan sa iba't ibang takot ng buhay, balikan mo yung calling mo. Amen? Balikan mo yung disenyo sa iyo ng Diyos. Magbunga po ba yun? Mag-alala po ba yun? Hindi. Ang disenyo mo ay magpuri sa Panginoon. Amen? Magpuri sa Panginoon. Sabi ko nga, nung minsan, last year, nakaramdam ako ng bukol. Sabi ko, Lord, gumana na yung ano ko. What if? Ano na to? What if, Lord? What if? Kasi sa panahon natin ngayon, parang usok-usok ang cancer. Kabi-kabila. Tapos sabi pa doon, pagka daw madalas po yan. Pati ako pa rin. No, Lord, ano ba ito? Kasi nung una, isa lang siya, tapos naramdaman ko, naging dalawa na. Ito, hayaan ko na lang. Bahala ka na, Lord, sa akin. Tapos nung January, dumating na. Nandun pa rin. Kala ko na wala. Yung nasa lab ko, nandun pa rin pala siya. Hindi ko lang, gusto mong gawin ko. Kasi sama na dapat din ako. Gusto ko magkaroon ng kapanatagan. Di ba talaga? Ba, kung last ko na pala, di-spirit na. Ayun, pa-check up ka lang. Pa-check up ako. Tapos sabi ng doktor, hindi ako na mabahala dyan. Pero nung tinanong niya, kamusta ang pagdumi mo? Minsan po, ganito. Minsan, mahirap. Minsan ganito. Kanya, gusto mo silipin natin yung loob ng bituka mo. Para makampante lang ako. Parang ano yun, nakakabalalo. Tapos, nung nagdala siya po, pinakamasarap sa may gumagabay sa iyo. Pwede ka magtanong, sabi ako, sa araw niya, yung gagawin ko po. Kaya ayusin mo yung diet mo. Ayusin mo yung diet mo. Sinabi niya yun, at nung mga ibang tao nakapaligid sa akin. Kaya mahalaga yung pipiliin mo, yung mga taong malalapit sa Panginoon para gabayan ka sa tama. Sige, ayos ko lang yung diet ko. Tapos parang lately, hindi ko naman kasi siya nakikita Parang wala na akong nakakata. Thank you. Kasi ikaw ang may control. Sabi nga ni Pastor Charles kanina, anumang bagyo, anumang pagtaas ng gasolina, Lord, ikaw ang may control. Kaya sa panahon na tayo ay may sitwasyon mayroong mga takot, ito yung pinakamasarap na gawin, mga kapatid. Tingnan niyo ako. Kapag ang utang mo, alin? Ang isipan mo, gulong-gulo, litong-lito, at maraming binubulo ang demonyo sa iyo, ang kaaway sa iyo. Alam mo naman yung mga bulong ng Diablo, di ba? Na hindi maganda. Lalo ka nababagabag. Yung mga paano mo, paano na Lord bukas, paano na kami, paano na yung pag-aaral. Yung mga paano mo, gawin mong kahit na. Even if, yung mga what ifs mo, gawin mong even if.
Si David, ito yung ginawa eh. Diba? What if, Lord, mamatay na ako? Hindi. Ang sabi niya, even if mamatay ako, I will worship the Lord. Amen? I will extol God at all times. Sa mga panahon na ikaw ay dumadaan sa sitwasyon, huwag kang magtanong ng paano. Ang sabihin mo, kahit na. Amen? Kahit na maubusan kami ng bigas, kahit na maubusan kami ng gasol, kahit na maubusan kami ng pera, magpupuri ako sa Panginoon. Amen? Mahalaga ang iyong deklarasyon. Mahalaga ang lumalabas sa iyong bibig. Kasi kung puro reklamo lumalabas dyan, yan yung tatakbo sa buhay mo. Pero kung dinidiklara mo, kahit na magkasakit ako, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Kahit na may problema ako, sasamba pa rin ako sa Diyos. Kahit na hirap ako. Kahit na hindi ko maintindihan. Kahit na may pupo. Naramdaman ko na kung bakit sinari. Kahit na pipiliin ko pa rin magpuli sa Panginoon. Amen? Yan ang unang lunas na ginawa ni Hari David para sa kanyang takot. Anong sasabihin natin sa panahon ng takot? Kahit na magpupuli ako sa Panginoon. Ano ba? Even if minsan mahirap din eh. Sabi ko, pag minsan marinig mo sa Biblia, pag nagkikwento siya, ang daming gamot, ang dami niyang nararamdaman, ang dami niyang sitwasyon. Pero sabi ko, Lord, anak mo ito, hindi mo ito mababayaan. Kaya ang motto natin, even if, amen, kahit na Lord, kahit na anumang mangyari, magpupuri tayo sa Panginoon. Bakit? God is in control. Amen? Stand natin sa verses 2 and 3. I will glory in the Lord, let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sa Tagalog, aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Kung sa atin, noong 2016, may movie na lumabas na Camp Sawi. Napanood niyo ba yun? Ako hindi ko napanood. Nakita ko lang. Kasi comedy siya, comedy Camp Sawi. Na kung saan lahat ng mga broken-hearted doon pumupunta para mag-retreat, para makalimutan na kayo ng sitwasyon. Alam niyo ba? Ito rin yung nangyari sa Cave of Adullam. Pag binasa niyo yung 1 Samuel 22, nung nalaman nila na si David ay nasa kuweba na to, lahat ng kanyang mga kapatid, lahat ng kanyang mga kamag-anak pumunta doon. Pati lahat ng mga nababagabagang puso pumunta doon. Sinabi pa rin doon, lahat ng mga baon sa utang pumunta rin doon. Pero ba dito pupunta sa Cave of Adullam? Lahat ng mga hindi masaya sa buhay niya, nahihirapan, pumunta doon, pinuntahan. Kaya yung mga pumunta kay David, mga broken-hearted, mga yung puso, sugatan-sugatan. Kaya sabi niya, kayong naaapi, makinig, matuwa. Amen? Kaya sabi niya, pero yun yung mapapansin niyo, nakaligtas, nakatakas si David sa mga umuusig sa kanya. Pero anong sinabi niya sa verse 2? Sinabi ba niya, ang galing-galing ko kasi, ang talino ko, naisahan ko yung mga Pilisteo. Galing ako eh. Hindi. Ano sabi niya? Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kanino? Kanino yung pupurihin niya? Hindi sa sarili. Lagi pa rin yung tingnan, si Lord ang mabuti sa akin, siya ang may gawa. Hindi na pinagyabang yung kanyang sarili, ang pinagyabang niya ay ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 3, ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Kaya sa number 2, panlunas, makikita natin kay David. Una, he will extol God at all times. Ikalawa, he will glorify and exalt God's name with the congregation. Luluwalhati at dadakilain niya ang pangalan ng Diyos kasama ng kongregasyon. Hindi siya pumayag na siya lamang ang magpupuri sa Panginoon. Amen?
Pinarinig niya at inaya ang mga kasama niya na walang iba tayong gagawin kundi magpuri sa Panginoon. Mas masarap magpuri kapag may kasama ka. Amen? Sa panahon na ikaw ay may problema, mas masarap yung may kasama ka. Naalala ko, pinaalala sa akin ng Diyos. Noong panahon na ang nanay ko ay umiiyak dahil sa utang. Kapit-kapit ang utang, ang bayad sa isang utang. Noong panahon na siya ay hindi niya alam kung paano siya makakaalis, makakaahon sa sitwasyon na yan. Alam mo ang ginagawa namin? Aayayin niya ako, mag-pray tayo. Sa naalala ko na iniwan sa akin ang aking nanay na isang magandang lesson na tinuro sa akin na noong panahon na yon, lagi siyang nag-aaya. Manalangin tayo. Lapit tayo sa Panginoon. Lagi niya sinasama. Kaya dito sa buhay natin, yung pagpupuri mo sa Panginoon, mas maganda kapag may kasama ka. Amen? Lalo na kung meron mga tao nakapaligid sa iyo, mas masarap, mas maganda ang tahanan kapag sama-sama kayo nagpupuri sa Panginoon. Kaya kapag naramdaman mo yung panawagan ng Diyos, take the lead, kapatid. Take the lead. Hayaan mo sila. Magpuri tayo sa Panginoon. Minsan hindi yan papayag, pero huwag ka rin pumayag na hindi kayo makasama sa Panginoon. Lalo na kung kasama mo ang pamilya mo at dumadaan ka sa problema. Ayun, worship tayo kay Lord. Amen? Glorify and exalt God's name with the congregation. Kasi kung mag-isa ka lang, mas lalo kang lalakas kapag may kasama ka. Amen? Sabi nga yung walis thinking, di ba? Ang lesson doon, okay? Kanya-kanya tayo ng lessons for listening. Iba-iba yung nakinig ko. Pero ang mahalaga lang, tingnan niyo yung ginawa ni David. Nag-aya siya ng kasamang magpuri sa Panginoon. Amen? He will glorify and exalt God's name. Naalala niyo si Paul and Silas? Ang panahon na sila nakulong, anong ginawa nila? Nagpuri sa Panginoon. Nakakulong na sila. Nagpuri pa rin sa Panginoon at dahil sa kanilang pagpupuri, nagkaroon ng matinding pagyanig sa kanilang kulungan. And the rest is to history. Amen? So number 2, glorify and exalt God's name with the congregation. Tandaan nyo, mas malakas tayo kapag sama-sama. Amen? Amen? Kaya sana every week, meron ka man lang kinakamusta dito na kapatid. Okay, let's topic na lang. Pero kailangan natin yun, ang kamustahan. Kailangan natin magpalakasan, amen? Kasi dito na nga lang tayo magkikita, tapos wala man lang tayo communication sa isa't isa. Palakasin natin ang isa't isa. Halimbawa, hindi nakatayo yung isang kapatid. Kapatid, kamusta ka na? Amen? Kaya nakakatuwa si Adeline nung may sakit sila China kayo. Pinuntahan niya para ipag-pray. May bulutong. Yung FMD, kayo ba yung basta yung pumunta doon, kaya DJ. Pero nag-pray. Pero minsan nagsabi na sa akin na pinag-pray daw sila China. Okay? Pero yun yung magandang action na ginagawa natin. Sa panahon na tayo ay may pinapaalala ng Diyos. Pagpalakasan tayo, amen? Ang CLGM ay mananatiling matatag sa pagtutulungan ng bawat isa. Amen? Halimbawa, kung si Sister May lang lagi nag-release dito, eventually, hindi niya kakayanin lahat. Kung si Pastor Randy lamang yung nag-push na mga proyekto natin, eventually, hindi niya kakayanin lahat. Pero magpapatuloy ang gawain ng Diyos kapag lagi tayo nagtutulungan, sama-sama nagpupuri sa Panginoon. Amen? So make it our goal na sana once a week, meron ka man lang makamusta at magpalakas sa Panginoon. Amen? Hindi yung kapatid, kamusta ka na? Anong masunod? Ganyan ha? Pangatlo, tuloy natin sa verse 4. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Ito yung verse natin kanina. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Kapatid,
Sa panahon na ang pananampalataya ay napapalitan ng takot, hanapin mo ang Diyos. Kapag nararamdaman mo na yung pananampalataya mo ay napapalitan ng takot, napupuno ka ng alalahanin, ng isipin, hindi ka na mapalagay, hindi ka na mapanatag, hanapin mo ang Diyos. Amen? Look for God. Kaya sa number 3, makikita niyo naman, sa panahon ng takot, wala siyang ibang kinontak. Wala siyang ibang denial. Wala siyang ibang tinawagan, kundi ang Diyos. Amen? So, salamat ulit sa AI. May telepono na pala dati. Number 3, he will seek God in prayer to quell his fears. Hahanapin niya ang Diyos sa panalangin upang sumpuin ang kanyang takot. Kaya kapag nakaramdam tayo ng pag-atake ng kaaway, meron ka nang dapat gawin. Amen? Huwag mo lang ipagwalang bahala. Kasi unti-unti, nilalayo ka niyan sa presensya ng Diyos. Kapag yung takot na yan, hindi mo nabantayan, kakainin ka na niya ng buo hanggang sa isang araw, malayo ka na pala. Anong ginawa ni David? Sa verse 3, wala siyang panghinanap, kundi tumawag siya sa Panginoon. Nanalangin siya. Amen? Hinanap niya ang Diyos. Lord, minsan, kapag tayo may problema, kung sino-sino yung gusto mo makausap, ang pinakamaganda pala, unahin mong kausapin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hanapin mo siya. Si David ba, nung siya ay natakot, nag-post pa siya na, ganyan lang kayo halos ako, mabuti ako sa inyo, pero ginanyan niyo ako. Nag-notes pa siya na, grabing buhay to. Paano ba siya? Hindi, dumuretso siya kay Lord. Kasi minsan may tendency tayo na, post ko muna yung damdamin ko. Kausapin mo muna ang Diyos. Amen? Dahil baka hindi pa alam kung ano na yung malagay mo, hindi na pala makakaputi. Amen? So para masugpo yung kanyang takot, wala siyang ibang ginawa, kundi hinanap ang Diyos sa buhay niya sa pamamagitan ng panalangin. Talk to God, pray to God. Amen? Dahil sabi nga, minsan, ang gagawin ng kaaway, madalas pala ang gagawin ng kaaway, ay pupunuin ka niya ng takot. Pagdalaroan niya yung takot mo, para ang gagawin mo lamang ay hindi ka na makakalapit sa Panginoon. Pero katulad nito, ang pinakamabisa, pangatlong mabisa ng gamot sa takot, para masugpuyan ay manalangin. Kasi diba, sino dito yung pag may problema ka, pag narinig mo yung boses yung tinig ng tao na yun, kumakalma ka. Diba, sa dito, pag problemado na siya, pag narinig niya ang tinig ni Rosel, ano na? Bakit? Sa araw makikita niyo kung paano gagawin ng Diyos sa buhay ng mag-asawa na ito. Na sabi nga ng ating mga leader, ng ating leader, na sa iba't ibang lugar may mga churches na tayo. Pero isa sila sa gagamitin ng Diyos para humawak ng mga iglesia ng Diyos. Amen? Kaya, sa panahon na ikaw ay magabag, hanapin mo yung tinig ng Diyos. Bakit pag narinig mo yung tinig ng Diyos, makikita mo na iba ang sinasabi ng mundo, iba ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Yung sabihan ka lang niya na, anak, akong bahala sa iyo. Amen? Number 4. Sa verse 5, ang sabi po dyan, those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Sila'y tumingin sa Kanya at naging makinang. Okay, meron
i-handle. Alam mo dapat kung anong gagawin mo. Sabi dyan, sila'y tumingin sa kanya at naging makinang, at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapahiya kailanman. May panahon na hindi mo alam kung paano mo titingnan ang buhay. May panahon na ayaw mo lumabas dahil hindi mo alam kung paano makaharapin ang bawat panahon, bawat araw. Dahil sa daming problema, daming sitwasyon, daming takot sa buhay natin. Pero sabi nga dito, sila'y tumingin sa kanya at naging makinang, at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapahiya kailanman. Kaya yung pang-apat na panlunas, he will look for God's light to comfort him. Hahanapin niya ang liwanag ng Diyos upang aliwin siya sa kanyang sitwasyon. Amen? Ang hinanap niya ay yung liwanag ng Diyos. Sabi ko, ano ba itong liwanag ng Diyos? Ano ba yung kaliwanagan sa Panginoon? Halimbawa, may sitwasyon ka. May anak ka. May sitwasyon ka. O kaya may utang ka. Pag nalagay sa puso mo sa buhay mo, wala na mangyayari sa'yo. Kawawa ka naman. Anong mararamdaman mo kapag yun nakalagay sa'yo? Gagaan ba ang pakiramdam mo? Hindi. Ikaw ba ay magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Number 4, hinanap ni David yung liwanag ng Diyos. At ang isa sa liwanag ng Diyos ay sumisimbolo sa katotohanan. Amen? Sumisimbolo rin ito sa presensya na. Saan makikita yung katotohanan ng Diyos? Kaya masarap pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay problemado, pag nabasa mo yung salita ng Diyos, na hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Amen? Sabi sa iyo ng kaaway, sabi sa iyo ng mundo, wala nang mangyayari mabuti sa iyo. Lagi ka na lang ganyan, paulit-ulit ka na lang. Pero pag nabasa mo yung Jeremiah 29:11, kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa iyo, planong maganda. Planong may magandang kinabukasan. Plano na hindi ka mapapahamak. Kaya sa panahon na tayo ay nangangamba, buklatin mo ang iyong Biblia. Hanapin mo ang salita ng Diyos. Hanapin mo ang katotohanan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil sa mundo na to, pupunuin ka ng mga kasinungalingan. Pupunuin ka ng mga kabigatan. Pero isa ang magbibigay kaaliwan sa iyo. Walang iba, kundi yung salita ng Diyos. Amen? Dahil doon mo matatagpuan yung presensya ng Diyos. Doon mo matatagpuan yung pag-ibig niya na kaya alisin ano ba ng takot. Yan yung pag-ibig ng Diyos sa dumadaan. Okay, maliit man yan, pero matindi ang kapangyarihan. Ganun, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puwan. Okay? Kaya sa panahon na ikaw ay napapagabag, magbasa ka ng salita ng Diyos. Hanapin mo ang salita ng Diyos. Dahil yan yung magbibigay sa iyo ng gabay at katotohanan kung ano ang nais mangyari sa iyo ng Diyos sa buhay mo. Pang-5, nasabi po ito sa 6 and 7. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Sa Tagalog, ang abang taong ito ay dumaing. Paano tinitingnan ni David ang kanyang sarili? Walang pagmamalaki. Sabi niya, ang abang taong ito ay dumaing. At ang Panginoon sa kanya ay nakinig. Sa panahon na ikaw din ang may dinadaanan, pwedeng gamitin ito ng Panginoon para gawin tayong mas lalong mababa. Amen? Mas mahirap abutin kapag ikaw ay lalong nagmamataas.
Mas mahirap kapag ikaw ay in denial sa buhay mo. Pero sa panahon na ito, sabi nga niya, at iniligtas siya sa lahat ng mga ligali. Ito maganda sa verse 7. Sabi po ito, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga nagtatakot sa Kanya at iniligtas sila. Naalala niyo po, alam niyo po ba yung kanta na Surrounded? Ang sabi ito ng awit, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Diba, madaling sabihin na okay ka, pero deep inside, minsan marami kang dinadaanan sa buhay mo. Marami kang sitwasyon. Kaya sabi ng awit, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Tapos sabi ng awit, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Sabi niya, ito yung paraan ko ng paglaban sa mga digmaan ko sa buhay. Siguro ako, yung awit na to ay ginawa sa kwento ni Prophet Elisha. Naalala nyo, ng panahon ni Prophet Elisha at ang kanyang alipin, sila ay napapaligiran ng ang daming kalaban. Sobra, ang daming kalaban. Ikaw, kung ikaw yung alipin ng propeta na to, anong nararamdaman mo? Ilan lang kayo, tapos ang dami nun. Paano na? Pero ano sinabi ni propeta, ng propeta? Inalangin siya sa Panginoon at ang sabi ng propeta, Lord, buksan mo po yung mata ng tao na to. At anong nangyari nung binukasin yung kanyang mata? Nakita niya yung libo-libo anghel sa kalangitan na hindi niya nakita kanina na mas higit ang dami kumpara doon sa bilang ng kanyang mga kalaban. Amen? Kaya sa panahon na tayo may sitwasyon, sabi mo nga kay Lord, Lord, tulungan mo akong makita yung plano mo sa buhay nito. Dahil sa number 5, si David ay nakakita ng isang stoplight. Ang panahon na, nausap na yun. Wala nyo, kayo lang yan. Tingin nyo, gumagana yan o hindi? Baka nakurap din. Walang budget. Ninakaw. Pero yun, ang buhay natin ay masarap sa Panginoon. Bakit? Sa buhay natin, katulad ni David, meron tayong spiritual stoplight. Akin lang to ah. Okay? So kung saan, anong purpose ng stoplight? Shhh, gamingay. Anong purpose ng stoplight? Ba? Meron niyang anong kulay? Red? Kasi modern pa noon dahil sa number 5, ito yung panlunas. He will humbly wait for God's protection and deliverance. Mapagpakumbaba siyang naghihintay para sa proteksyon at pagliligtas ng Diyos. Amen? Minsan, yan sa problema natin, yung pagiging mailipin. Kaya nung last time, naunawaan natin na ang Diyos natin ay on time palagi. Amen? Kailangan lang natin yung kapanahunan ng Panginoon. Hindi natin pag-ipilit yun sa atin. Kaya tulad ni David, hinihintay niya pag ang stoplight naging anong kulay? Pag red ba? Lalabas siya ng kuweba. Tapos may dumaan ng truck, boom. Tapos, pag naging green, sa buhay natin, siguro naisip ko para di tayo may stoplight kay Lord. Bakit?
May panahon din na lumabas si David sa kuweba na yan. Binigyan siya ng gabay ng Panginoon kung kailan siya dapat lumabas. At yun yung pinakamabuti para sa kanya. Dahil kapag ka nainip siya at wala sa kapanahonan, delikado siya. Kaya sa buhay natin may mga panahon na sabi ni Lord, stop ka muna. Dapat maging sensitibo tayo. Lord, anong nais mo gawin ko? Gagawin ko ba to o hindi? Pag naramdaman mo yung color red, stop. Wait. Mag-ready ka na kapag naramdaman mo yung kulay yellow, amen, o orange, o indigo, o purple. So, anong kulay nyo? Rainbow na. Okay? Sa panahon na to, sabi ko nga, siguro hinayangan din ng Diyos na malagay dyan sa kuweba na yan kasi hinubog siya ng Diyos dyan eh. Pirin mo, nung nagpuntahan ng 400 na tao ngayon, ginawa siyang leader. Inihanda siya ng pagiging leader. Amen? May panahon ng paghahanda. Bakit ba Lord, wala pa yung panalangin ko? Inihahanda ka ng Diyos. Amen? Nire-ready ka na ng Diyos para paglabas mo, kayang-kaya mo na. Dahil pinakamasarap kapag dumating ka na sa kulay green. Ibig sabihin mo, anak, go ka na. Anak, gawin mo na yung pinapagawa ko sa iyo. Anak, patuloy kang maglingkod sa akin. Dahil ito yung magiging gabay natin mula sa Panginoon para maiiwas tayo sa anumang kapahamakan. Amen? So sa panahon ng takot, maging sensitibo. Lord, anong kulay ng stoplight ko? Parang gano'n din yung Lord, anong next move ko? May sitwasyon ako ngayon, Lord, anong gagawin ko? Okay? So sana meron tayong natutunan ng mga panlunas sa lesson ko natin ngayong araw na ito. Balikan natin yung 5 panglunas. Sino dito, meron kang dinadaanan ng takot ngayon? Meron nakalagay dyan sa puso mo, na minsan nahirap aminin eh. Sabihin nila, mahina ka pala, KJ ka pala. Dapat alam mo kung mayroon dyan. Para alam mo kung paano mo susolusyonan. Kasi pag hindi mo naialis yan, lalaki yan. At isang araw, hindi mo na kontrolan ito. Number 1, ang mga panlunas sa David para sa takot, he will extol God at all times. Wala siyang ibang gagawin kundi magpuri sa Panginoon. Amen? Pupurihin niya ang Diyos sa lahat ng oras. Masaya man siya ang malungkot, magpupuri siya. Ikalawa, he will glorify and exalt God's name with the congregation. Sasama ka sa mga tao lingkod ng Diyos. Sumama ka sa mga tao malalapit sa Panginoon para yung apoy nila makuha mo. Kasi pagka lumayo ka sa mga tao na to, eventually, mamimiss mo din. Kaya nagagala ka sa buhay ni Benok. Ano yung bago ka Elmax? Ay, hindi pa. Si Benok ka daw ko. Ha? Mas masarap. Nanahimik ka sa tahanan ng Diyos. Amen? Mas masarap kung nakapaligid sa'yo ay mga taong malapit sa Panginoon. Dahil dadaling ka niyan patungo sa tamang buhay. Amen? Kasi ang buhay may ikli lamang. Pangatlo panlunas. He will seek God in prayer to quell his fears. Siguro sobrang tindi, sobrang hirap. Kasi ikaw, wala mo nagpapatayin ka eh. Pero sabi nga niya, hahanapin niya ang Diyos sa panalangin upang suktuin yung kanyang takot. The more na may problema, the more na mas malapit ka sa Panginoon. Amen? Ang pangapat, he will look for God's light to comfort him. Hahanapin niya ang liwanag ng Diyos upang aliwin siya. Sabi nga ng isang kasabihan, sa panahon na masakit lumingon sa nakaraan, sa likod mo, sa panahon na bagabag ka naman, pag tinignan mo yung bukas, anong pinakamainam na gawin? Saan ka titingin? Tingin ka sa taas. Kasi gagabayan ka ng Diyos. Amen? Diba kapag binalikan mo, pangit yung nakaraan mo, o kaya naman, hindi mo
mo na alam kung may maganda ka bang future, tumingin ka na lang sa taas. Dahil gagabayan ka ng Panginoon. Tingnan mo yung asawa mo. Amen? Sabi mo, tingin tayo kay Lord. At panglima, He will humbly wait for God's protection and deliverance. Hihintayin niya yung protection, yung pagliligtas ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala niya na kung wala ka, Lord, wala rin ako. Kung wala yung gabay mo, Lord, wala yung pagsama mo, wala rin ako. Amen? So ito yung mga panlunas ni David sa panahon ng takot. Anong gagamitin mo dyan? 1, 2, 3, 4, or 5? Kapag nahirapan ka sa lahat, pili ka ng isa. Hanggang eventually, magagawa ka yung lima na yan. Amen? At ito ang iwanan sa inyo na verse. Lalo lang sa panahon natin ngayon, Lord, parang mahirap maging magulang kasi ang lahat tumataas. Pero sabi nga ng salita ng Diyos, fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. O matakot kayo sa Panginoon, kayo kanyang mga banal, sapagkat ang mga nanatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Sabi nga dito, ang mga batang leon nagkukulang at nagugutom. Malalakas to, ha? Hindi ito yung katabi mo, ha? King of the jungle na sila, eh. Leon ba yung katabi mo? Sabi ito, ang mga batang leon nagkukulang, nagugutom. Ngunit, ito yung pinakamaganda. Tandaan nyo to. Silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi pinakamagandang gawin sa buhay na ito. Yung leon magugutom, pero yung mga tao umaasa sa Panginoon, sumusunod sa Kanya, kailangan din magugutom. Kaya sa buhay na ito, kasama natin ang Diyos. Amen? Ano mang takot, iharap ng sitwasyon, ng ekonomiya, ng bukas, Lord, paano ako sa pag-aaral ko, Lord, paano yung pambayad? Tandaan natin, sa panahon ng paano, ang sasabihin natin, even if, Lord, kahit na magpupuri pa rin ako sa Panginoon, kahit na may problema, kahit na may sitwasyon, lalapit pa rin ako sa iyo. Amen? So ito po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga na ito. Diba? Meron tayong tutunan. Pwede na natin palapakan ng Diyos natin. Ang mga pangyayari. So ngayon tayo po ay tutungo sa tithes and offering.